tradisyonal na larong dati nating kinahiligan, gaya ng tumbang preso, sipa at patintero. Hindi na lang daw sa mga lansangan makikita dahil ngayon, pwede na rin itong malaro sa mga smartphone o tablet computer. Pero giit ng ilang grupo, mas maganda pa rin sa kalusugan ng mga bata kung maglalaro sila sa labas ng bahay. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre, may paandar. Jessica, nakikipaglaro tayo ngayon ng tumbang preso. Kanina taya tayo, pero ngayon may bago ng taya. At yung mga laro na yan, katulad din ng patintero na may mga familiar terms katulad ng patotot at around the world, nakagis na natin at para ito yung ma-enjoy na susunod na henerasyon, dapat ito daw ay ma-preserve. Narito ang ulat. Ang ilan sa atin naiwan marahil ang bahagi ng kabataan sa lansangan, ang walang katapusang habulan, kampihan. Uy, dead mother, dead mother. Ganyan yan. Pagburot sa taya at kantsawan na may naduga. Isa, dalawa, tatlo, na-miss mo ba ang patintero at tumbang preso? Alam nyo bang pwede na itong laruin sa inyong mga smartphone? Meron ng patintero playtime, sipa at may tumbang preso rin. Kabilang ang bagong labas na Hit the Can, isang iOS app na gawa sa Iloilo. Ang mga mobile app na ito mainam na paraan daw para ipakilala sa ibang bansa ang mga larong Pinoy. Pero sa panahon ngayon, naniniwala ang Anak TV na mas maraming bata ang nahuhumaling sa video games. Kaya ineengganyo pa rin nila ang mga bata na iwanan muna ang keyboard, smartphones, tablets at controller. Lumabas muna at makipaglaro. Wala pa raw gastos. Ang Pinoy Games natin was really an outside activities. No? So dito, nade-develop ang physical movements ng mga kabataan, ng mga bata. At saka yung hindi sila natatakot pag na-introduce ito kasi nakikipag-socialize sila. May sangay na antropolohiya na pinag-aaralan ng mga laro ng ating lahi. Itinuturo pa nga ang Philippine Games sa ilang universidad. Huwag daw sana itong malimutan ng mga bata. Mapanganib din kasi sa kalusugan nila kapag hindi sapat ang ehersisyo at nakababad maghapon sa computer at gadgets. Sabihin nating weekend, instead na ito ay maglaro sa labas, ang preference niya maglalaro sa loob dahil ang preference niya ay video game. So maaaring yung kanyang lifestyle ay maapektuhan in that sense. Sa buong mundo, ang isang taong naglalaro ng video games karaniwang kumukonsumo raw ng 8 oras kada linggo. Pero tila hindi na matitibag ang video game industry dahil noong 2009 kumita ito ng $10.5 billion. Gayunman yung mga bagong video game consoles may tinatawag na parental controls. Ibig sabihin yung mga magulang pwede nang itakda yung mga laro na pwedeng laruin at kung hanggang kailan lang pwede. Bukod sa masaya ang mga larong sariling atin, may natututunan pa raw ang ilang bata sa mga larong ito. Alam kasi tumbang preso, kailangan mo makipagkaibigan. Mabayat para lumasong katawan. Jessica, bagamat may mga asignatura ka na nagtuturo ng Philippine Games, ito ay isang level below sports dahil wala raw itong set rules. Dahil ika nga, pag larong kalye, bahala na yung rules, no? Basta masaya. Jessica? Okay, on the one hand, okay na nakikilala or there's a way para makilala itong mga larong Pilipino. Pero ang flip side naman nun, Bam, ano naman ang excitement nung maglalaro ka ng tumbang preso o patintero sa tablet o sa iyong telepono, sa iyong cellphone, di ba? Jessica, siguro yung appeal ng app na to more on nostalgia para sa mga katulad namin na lumaki, naglalaro nito. Parang siguro pag na-bore, pwede niyo buksan yung smartphone para laruin ito. Pero nothing beats the actual experience. Katulad nga ng mga bata rito na nagtatakbuhan na sa likuran ko, wala na, no? Nilipad na kasi yung lata kanina, Jessica. Natin, generation natin. Naglaro rin ako niyan. Kaya lang, yun nga, Natin, parang, Jessica. yes, it goes against the reason for being nito mga Pinoy games na ito, which is para maging physical yung laro ng mga bata, lumabas sila ng bahay, di ba? Tapos biglang ilalagay mo sa gadget na yun nga ang parang hindi tama kontra nga di ba? Maganda siguro yung mga apps na to, na pang-complement lang. Baga, wag pa rin alisin. Hayaan pa rin yung mga bata na makipaglaro, makipagkaibigan sa labas. More than the actual game, yung experience ng pakikipagkaibigan yung priceless sa ganito mga larong kalye. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa iyong paandar.